Ayan, so dito sa phase 4 mga kabahay, sisimulan na natin yung tiles. Simulan na pala namin. Sisimulan na namin yung floor tiles dito sa living. Papunta dito sa kitchen area. Ayan. Para pagkatapos nito, gagawin na namin yun dun sa kitchen top. Para mauna muna tong cabinet. Kasi ilalaminate namin sa harap itong kitchen cabinet na to. Ayan. Tapos may cabinet, may base cabinet pa doon, may mga cutlery tray at saka yung LPG dito na lang, no. Gagawa namin ng pinto. Yung size pala ng tile natin, hindi pala siya 120 by 20 kamukha nung ginamit natin dun sa sila Ma'am May. Size niya pala is, yung haba niya is 90 by 22.5 cm. Ito yung design bali niya. Ayan. Bali, nag-layout kami, kumuha kami ng buo dito sa pinto. Ito yung guhit namin, 90 to. Ito yung guhit namin doon. So, buo yan sa pinto. Tapos katulad ng dati natin ginagawa, pagka mahahabang tile, ay kinukuha natin yung 1/3 niya. So, dahil 90 to, yung 1/3 niya is 30. Ayan, 30 cm, doon tayo gagawa ng dugtungan. Nakatabas na yung unang tile na hilalatag natin. Siguro gamitan na lang natin ito ng laser level, no? Pagka kamukha ng ginawa natin doon. Pero nakapitik na yung paikot niya sa wall. Sa levelasyon niya. Tapos pagdating dito sa kitchen, iba na yung tile niya. Ito na yata. Yan, 60 by 60 yung gagamitin dito. Sa kitchen ng floor. Iba siya. Tapos dito yung mga wood planks natin. Tapos dito sa taas, nandito si Poroy, naglalaminate na, no? Hey! Naglalaminate na sila. May import kami. Ito, galing pa siya ng Africa. Kumuha tayo ng import galing Africa para lang maglaminate, no? Yan. May trabaho siya kaso sa Africa, pinag-resign natin. Sabi ko mag-resign ka muna, extraan mo ako ng 2 days. Nag-resign naman yung tanga. Kaya ngayon wala na sa trabaho. Then, joke lang yun mga kabahay. Joke lang. Tropa natin yan. Kaya nagpapatulong na tayo rito kasi para mapadali, no? Medyo nagmamadali na rin tayo matapos to. Yan. So, yung laminate niya is plain white lang. Pero matte. Ito. Plain white lang pero matte siya. Hindi siya makintab. No? Hindi siya glossy. Ang laminated lang dito, itong lahat ng part ng sa labas lang. Itong headboard. Itong face frame ng drawer. Itong gilid. Tsaka itong kabilang gilid. Yan. Gagamitan nga pala natin ng edge band to. No? Dito sa taas. May edge band. So, yun. Sa kabila naman ay patapos na yung wood effect natin dun sa ating tubular, no? Pakita ko sa inyo mamaya pagbalik natin doon. Pero tutulungan muna natin sila doon sa pag-layout ng mga unang floor tiles sa baba. Yun, dito naman tayo sa phase 12 mga kabahay. Papakita ko sa inyo yung ating tubular, no? Yung bakal natin na grill dito sa harap. Bali, yung posisyon na yan, dyan yan. Tatayo yan dyan, iusog lang namin doon at i-mount namin sa wall. Sa harap ng bintana, yan yung magsisilbing pinaka-grill niya, slash yan na rin yung design niya. Na sa labas, no, sa kanyang pasad. Social pasad. Ibig sabihin yung kabuuan nito na yung harap, no. So ito yung dating bakal at ganito dati ang itsura niya ito, galvanized. May nagtatanong na si kabahay natin na si nakalimutan ko na yung pangalan, ewan kung tama, John Montalba yata. Tinatanong niya daw ang preparasyon namin ni Mike. Mike, anong preparasyon mo sa bakal bago natin ginawa? Lasunin mo na. Anong pinanglasa natin? Turco. Yun. Ginamitan namin siya ng turco o rust converter. Yan. Gamitan nyo muna siya ng turco o rust converter para mawala yung mga chemicals niya sa surface ng bakal o yung mga langis-langis. Dahil pag hindi magiging maganda yung kapit ng primer nyo at pag di naging maganda yung kapit ng primer nyo, hindi rin magiging maganda ang kapit ng top coat nyo. Dahil pag tuklap ang primer, tuklap na lahat. So, yun. Lagi kayong gumamit ng rust converter o turco, lasunin nyo muna yung bakal. Then, konting liha. Light sanding. So, yun ang naging preparasyon nito, kabahay, no? Sa nagtatanong. At sana, nasagot ko yung tanong mo.
So ito na yung itsura niya. Huwag niyong intindihin yun sa taas na yun dahil baliktad lang yung posisyon. Babaon yun sa concrete, no? Dito, sa ibaba. Ito talaga yung itaas niya, nakabaliktad lang. Para mas maabot namin yung ibabaw na part. So ito yung pagka-dark na gusto ni Mamay. Yan, pakita ko sa inyo yung detalye. Ito lang, may sinag lang ng araw, no? Pero ito siya sa, pagka hindi nasisinagan. Ito yung mga ginawa natin kahapon ng mga haspe. Yan, kung makikita nyo yan, no? Ayan, litaw siya, no? Hindi naman siya basta plain lang. Kung tututukan mo siya, ayan, kung sa malapitan, bali nakikita mo ito. Ito yung ginawa namin kahapon. Yun yung purpose ng ginawa natin kahapon. Kaya tayo nag-haspe. So, yan, no? Ganda na. Tingnan natin kung may tatayo natin to bukas dyan. May ipix. Hindi pa pala may ipipix kasi nga, yung wall na yun kailangan ma-finish muna kasi mahihirapan tayo magpintura na nakalagay na yan. So, yung wall na yan, paglalagayan niya, ipipinish muna namin yan. White lang naman yan na semi-gloss, no? Then, punta tayo sa loob. Pakita ko sa inyo yung ilaw. Nalagay na kahapon, eh. Ito dito si Kenneth. Ito na yung natatapos niya. Alright. Ayos, oh. Ayun, no? Papunta doon. So, hindi kinaya ng isang buo. Meron tayong mga dugtungan. Kung makita nyo yan. May mga dugtungan tayo, no? Mamasilyahan pa natin yung dugtungan. Gagayahin. Ito-tone lang natin yung kulay. Ayan, no? Ayos. Ganda na. Gumaganda na rin. Ito pwede na rin itong pinturahan and then babarnisan din natin yung hard reflex para magmukhang kahoy. Ito naman sinindi ko yung ilaw dito mga kabahay. Ito yung hindi ko na ipakita kahapon na ngayon naka-install na. Ayan, yung mga pailaw natin dito. Sindi natin muna yung ilaw sa gitna para maliwanag. Bali, yun. Okay. Next, dito naman ang ginagawa ni Mark dito. Ganon din yung strip light din. Ito. Yung strip light natin, meron din tayo rito. Tapos meron din tayo doon. Ang ginamit namin yung profile para ipinasok namin yung strip light is itong moldings, no? Yan. Saktong-sakto siya dyan. Saktong-sakto siya sa 1/2. 1/2 yun ang moldings, no? Yung mga ganito. Saktong-sakto ito. Papakita ko sa inyo mga bahay, no? Bali, ito yung moldings. Yan, ito yung moldings. Tapos, ang ginawa namin dyan na diskarte, ito yung strip light namin. Ipinasok namin to. Pag ganito. Sakto yan, hindi mo na kailangan ng lock. Kasi magla-lock na yan kasi nga sakto lang siya. So, yan. Tapos, dinikit namin siya sa ceiling. Oh, meron na siyang housing. Meron siyang casing, di ba? Pwede nyo siyang idikit kahit saan nyo gusto. Pwede sa wall, or ceiling pwede. Katulad nga ng ginawa natin. Ito. Tsaka yun. Alright. So yun mga kabahay, balik tayo sa phase 4. At tingnan natin yung progress ng pagtatiles nila doon sa living room. Siguro, ako ilalagay ko yung deadbolt mamaya dito. Kakalagin ko muna yung mga hardy planks. Tapos, para ma-finish na yung bakal, kulay black yan. Epoxy primer. Muna natin siya ng black. Ito. And then, lagay ko yung pagkakapitan ng tubular na natin, deadbolt, no? So, yun. Ayan, so bali natapos na natin yung ating na-install na natin yung ating deadbolt dito. Ito nga palang deadbolt na to, itong Yale. Pan-tubular talaga yan, no? May body siya sa loob. At hindi ko na ipakita na maayos kanina, pero mas mahal itong ganitong klase, no?
Ang price nito is 2,000 plus. Itong full body yata ang tawag dito. Na cylinder, ano? Na deadbolt, no? So, from Yale, binili namin to sa, ano, sa Wilcon. 2,000 plus to, mas mahal. Pero para sa akin, kahit naman yung simple lang na regular na ano na ganito na deadbolt, kaya naman siyang ilagay sa ano, sa tubular, no. Diskarte lang 'yon. Hindi ko na itinuro paano ko 'to nilagay. Kasi may video tutorial na tayo para dito sa deadbolt, no. Wala naman din silang pinagkaiba, ganun lang ang pinagkaiba lang, baka lang yung bubutasin. So, explain ko na lang paano ko ginawa. Una, naglagay ako nitong additional na 2x2 na kakapitan nung pagbubutasan ng ating cylinder. So, nung idinikit ko to, magmula rito, 6 cm o 600 mm. Magmula sa center, bubutas tayo ng gagawa tayo ng hole na 2 inches. Yun. So, dahil bakal to, hindi ko to ginamitan ng pambutas ng doorknob dahil pangkahoy lang yun, walang pambakal. So, makita nyo to kanina naka-timelapse. Chinaga ko siyang kinat. Pero hindi pa naka-welding to. Una ko munang kinat itong part na to. And then ito, kinat ko to sa baba. So, pinagparis ko sila. Winelding ko dito, kabilaan. Yan. And then, bumutas tayo rito. Gamit lang din yung grinder. Para ma-install natin to. Tapos, siniscrew natin dito. So, ganun lang yun. Yan. Paano yung... Tapos dito, syempre, bumutas ako dito. Kinuha yung gitna, yung sentro nito. Tapos, nilagay ko tong ano niya, yan, striker. So, striker plate. Tapos, pakita natin ano siya gumagana. Bali ganyan siya, no, mga bahay. Yan, meron na tayong lock. Ayan, ang problema ko na lang dito ngayon, kailangan kong butasin yung mga planks natin, yung hardy planks. Kailangan ko silang butasan kasi hindi naman ito nakapatong sa planks, nakalubog sila. So, gagawa tayo ng bilog na butas. Dapat eksakto lang dito napapasok siya. Then, ibabalik na natin yung screw. Pero bago yon, pipinturahan muna natin to ng black na epoxy. Yan. Lahat yan tatanggalin muna, tapos ibabalik. Pag black na yan, pipinish na namin siguro to ni Mike dito na. So, ang kulay siguro nito, yung tone nito, gagayain lang natin to. Yan. So, yun mga kabahay. Bukas ko na mababalik siguro yung ano, kasi kukunin ko yung holes, no? Yung pambutas natin ng ating doorknob para mabutasan natin yung mga planks at maibalik na natin dyan at mapinturahan na rin itong primer. Yan. Yan, tignan natin yung nilalaminate nila po dito, no? Tsaka nila Jerome, no? Almost tapos na, oh, mga kabahay. Ayan, basic. Pure white na siya, tingnan yung mga kabahay. Ito yung face frame, napakalinis na, oh. Pulido. Ganda. Ito yung yung takip nandun sa headboard natin. Yung pinakapinto niya. Tapos yung headboard, tapos na rin. Ginamitan namin to ng edge band, no, this time. Kasi pure white lang siya. Ito yung nabibili mga edge band. Plastic to. Kagandaan naman ng edge band. Pagka lalo ng mga plain white lang. O plain color lang. Yung gilid nila, white din. So, okay siya, no. Ito yung headboard. Ayan. Napahigutan na rin ito ng edge band. Yung loob naman, white lang. Painted. Ayan. So, halos tapos na to yung laminate niya kasi painted na lang yung mga painted na na lang na part ang may iwan. Itong frame sa harap tapos na rin, oh. Linis na, oh. Mga face frame tapos na. Nagkulangan lang ng edge band para dito. Yan. So, mamaya daw may atid nila Ma'am Beng yung kulang, pati yung additional na mga kulay white na laminate para naman doon sa kitchen cabinet para bukas, no? Tapos sa baba naman, tingnan na natin yung gawa nila sa floor tile, no? Check natin. Hindi daw maganda yung quality ng mga tile na ito, sabi ni Roy. Hindi sila pantay-pantay yung kanilang lapad. So, tapos meron pa mga bingkong. So, medyo hindi maganda yung quality nila.
Hindi katulad nung kay kila Ma'am May. Yan, hindi natin na-experience yung ganun, no, na merong hindi pantay-pantay na size. Mas maganda yung quality nung ginamit natin nung kila Ma'am May. Bali, ito na yung nailatag ni Roy dito. Yan. Yan. Tapos yung natin, okay na yun. Yun, pwede na rin yan i-laminate. Pero meron pa tayong may gagawin pa kami na rito. Customize na lang yung pull-out basket natin dito. Kaya I mean yung natin, parang spice rack. Customize na lang. Gagawa na lang natin yan. So, ipo-flooring yung ilalim yan ng mas mataas sa finish floor. Para pwede nang gawa ng cabinet. Yan bukas. No? So, yun. Balik na naman tayo sa phase 12. Yan, ini-epoxy primer na nila ng black. Ni Mike, tsaka ni Mark, yung harap natin dito, yung sa may part ng ating gate, sa may entrance. Black lang yan. Bali, black, tapos yung canopy is white. Yung wall na yun, na white na semi-gloss na ni Mark. Ay, ni Mike, ito. So, baka bukas may kasana namin to. Maghuhukay kami doon. Tapos babalik ta rin namin to. Itong grill natin, no. Yan. Tapos naubusan na rin kami ng naubusan na kami ng cladding dito. Alien na siya, no. Yung cladding natin. Yung view niya sa loob. Yan. Bali, hintayin na lang namin yung remaining cladding. Kulang na lang kami rito. Konti na lang kulang namin, no. Isa't kalahati siguro dito. Tapos yung maliit doon. Tapos dito, yung patayo na lang. And then, kabilaan meron din dito. Yan. So, atas dito pa pala sa kabila. Nag-order tayo ng 6 na piraso. Sigurado na mako-cover niya na itong mga to, no? Tapos dito gagawa kami ng partition wall. Baka bukas na. Dito. Partition para dito sa ma-divide yung part ng mga cage, dog cage dito. Tapos dito naman yung play area. Para pag nandito ka lang, hindi mo naka-cover yung gilid ng mga cage. Hindi naman talaga kitang-kita. Kasi magiging glass sliding door dito, no? At cafe ito, glass sliding door. Pwedeng mag-view yung mga corgi. Magmula rito. Yan, kita sila, no? Pwede silang i-view dito. Yan, pag nagkakapi-kapi ka, gusto mong mga kalaro yung mga corgi, pwede dito. Ito yung play area nila. Pwede mo silang mag-view from sa salamin, no? Yan, tapos ito, sliding sliding window, sliding glass window, no. Napasukat na natin yan at di pa natin na o-order. Saka na pag malinis na dito mga kabahay, no. Yan, so konti na lang to. Lapit na tayo matapos. Yan, so bali ito na yung bakal natin na mga kabahay, ng grill, no. Papaprove na natin yung kulay niyan kay Ma'am May kung ida-dark pa ba. So bago natin i-final. At bago natin i-top coat. Tapos ito na-block na namin to. Na-block na nila Mike. Tsaka binuksan namin itong isang side. At na-block na rin. Bukas na lang isang side kasi nga isasara namin. Hindi namin tinanggal lahat kasi magiging open lahat at makakadaan ng tao, no. So tapos ito nga, yan yung kaninang pinakita ko. Nagkulangan, no, mga kabahay. Tapos dito, wala pa namang pagbabago rito uli. Yan, yung strip light lang dito. Ayan. Maghapon namin silang sininde. Ayan, nakakabit na. Pati ito. Maghapon namin silang sininde para i-test namin. Pero ngayon papatayin ko na dahil pauwi na tayo. Kung nag-iinit talaga sila ng ng todo, no. Ayan, no. Hindi naman siya nag-iinit, mga kabahay. Walang problema. So, okay naman yung nabili natin na strip light. So, ayos naman. Bukas na lang natin pagpapatuloy. At tingnan natin ulit bukas yung progreso ng trabaho do sa phase 4. At hanggang 23 na lang siguro sila doon kasi nga holiday. So sana matapos yung kahit yung wall tiles lang. Pero kung hindi, pwede kong ituloy yon. Yan. Para magawa na kasi yung yung understairs storage doon. Medyo na. Kailangan na talagang matapos yung mga doon, trabaho, no. So hanggang dito na muna natin tatapos yung vlog natin, mga kabahay.
At pagpatuloy na lang natin bukas. Salamat sa panonood.